Lumipas na ang mga taon mula noon. Ang buhay ay nagbigay sa akin ng labis na kagalakan. Ngunit pati na rin malalim na pagkabigo, kabiguan, at mga sandali ng kadiliman. Minsan, lumalayo ako, naghahanap ng aliw sa mga bagay na hindi kayang punan ang kawalan sa aking puso. Gayunpaman, kahit sa mga sandaling iyon, lagi kong nararamdaman ang iyong panawagan, ang iyong mapagmahal na paanyaya na bumalik sa iyo. Alam mo nang mabuti, Jesus, na ang pagdarasal ay hindi palaging madali para sa akin. Ang aking isipan ay nagugulo sa mga alalahanin. Ang aking puso ay nababahala sa mga pagdududa at madalas kong nararamdaman na hindi kita mahal ng sapat. Ngunit narito ako, Jesus, kasama ang aking kahinaan. Naghahanap ng iyong kaaliwan, nananabik sa iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon, pagalingin mo ako. Alam mo ang bawat sugat sa aking kaluluwa, bawat pasanin na dala ko, at bawat takot na pumipigil sa akin na lumakad ng may tiwala. Tulad ng bulag na si Bartimeo na sumigaw ng buong puso, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ngayon din ay dumadaing ako sa iyo. Lumapit ka sa aking tulong, Panginoon. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang iyong liwanag sa gitna ng mga anino, upang ang aking pananampalataya ay maging mas matatag, upang ang aking pagmamahal sa iyo ay maging mas dalisay at malalim. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo, na laging lumakad sa iyong kamay at alalahanin na kahit lumayo ako, hindi ka kailanman lumalayo sa akin. Salamat, Jesus, sa palaging paghihintay sa akin. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hangganan o kondisyon. Turuan mo akong mahalin kita tulad ng pagmamahal mo sa akin. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Jesus, naniniwala ako ng buong pagkatao, ng buong puso, at ng buong kaluluwa sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Narito ka, naghihintay ng may walang hanggang pagtitiyaga, ng may walang hanggang pag-ibig. Naghahangad na yakapin kami at baguhin ang aming buhay, aming kay dakilang misteryo at kay laking regalo. Puso ni Jesus, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pagningasin mo ang aking kaluluwa sa iyong banal na apoy. Ang apoy na naglilinis, na nagpapanibago, na nagpapabago sa lahat ng hinahawakan nito. O puso ni Jesus, ikaw na hindi kailanman napapagod sa paghahanap sa mga nawawalang kaluluwa. Hikayatin mo ang mga makasalanan. Hipuin mo ang kanilang matitigas na puso at akitin mo sa iyong pag-ibig ang mga nakalimot sa iyo. Pagalingin mo ang pinakamalalim na sugat, yaong ikaw lamang ang makapagpapagaling. Puso ni Jesus, maging aliw ka sa mga umiiyak, lakas ng mga mahina, walang humpay na pag-asa ng mga nawawala ng pag-asa. Naway ang bawat tibok ng aking puso ay maging papuri sa iyo, isang tapat at marubdob na gawa ng pagmamahal sa iyo, na labis na nagmamahal sa amin ng walang sukatan. O puso ng walang hanggang pag-ibig at awa, inilalagak ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Alam kong ako ay maliit, mahina at puno ng kahinaan. Ngunit dahil mismo doon, kaya ako nagpapakumbaba sa iyong walang hanggang kabutihan. Huwag mong hayaang sakupin ng pagdududa o kawalan ng pag-asa ang aking kaluluwa. Tulungan mo akong laging alalahanin na ikaw ay kasama ko, na lumalakad sa aking tabi. Inaalalayan ako ng iyong biyaya kahit sa pinakamadilim na sandali.
Kabanal-banalang puso ni Jesus, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mahal. Alagaan mo ang aming mga pamilya. Protektahan mo ang aming mga kaibigan. Gabayan mo ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa partikular, inilalagay ko sa iyong pangangalaga ang aming mga pastol, si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pari at diakono. Punuin mo sila ng iyong banal na karunungan, ng pagtitiyaga sa mga pagsubok at ng katatagan upang magabayan nila ang iyong simbahan ng may katapatan, na palaging sumasalamin sa iyong pag-ibig at katotohanan. Sagradong puso ni Jesus, ikaw na sa iyong paghihirap ay inaliw ng isang anghel. Aliwin mo ang aming mga kaluluwa kapag dinadala kami ng pagkabalisa at pinahina kami ng sakit. Pagaanin mo rin ang bigat ng kalungkutan kapag ito ay naging isang pasaning mahirap dalhin. Alam mo ang aming mga pakikibaka, ang aming mga paghihirap, ang aming mga luha. Maging kanlungan ka namin sa gitna ng mga bagyo, aming matatag na bato, aming alalay. Sagradong puso ni Jesus, palawakin mo ang iyong proteksyon sa mga bata. Ingatan mo sila ng may pagmamahal. Pagpalain mo ang mga kabataan, liwanagan mo ang kanilang mga landas at kanilang mga desisyon. Alagaan mo ang mga matatanda, bigyan mo sila ng kaaliwan at kapayapaan. Punuin mo ng pag-ibig ang mga pamilya, naway maipakita sa kanila ang kagalakan ng iyong presensya. Naway ang bawat tahanan ay maging isang buhay na santuwaryo, isang maliit na altar kung saan sinasamba ang iyong pangalan at isinasabuhay ang iyong ebanghelyo ng may sigasig at kagalakan. Minamahal na puso ni Jesus, naway ang lahat sa aming buhay ay maging para luwalhatiin ka, para mahalin ka, at para mailapit ang mas maraming kaluluwa sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, aming kapayapaan, aming kaligtasan. Purihin at luwalhatiin ka magpakailanman. Sagradong puso ni Jesus, pagningasin mo ang aming mga puso sa masidhing pagnanais na paglingkuran ka ng may katapatan. Mahalin ka ng walang pag-aalinlangan at dalhin ang iba upang makilala at mahalin ka ng malalim. Gawin mong maging presente ang iyong kaharian sa gitna namin. Naway araw-araw ay mas madama namin ang init ng iyong pag-ibig at mas mapagtanto ang iyong magiliw at patuloy na presensya sa aming buhay. Ikaw, na siyang bukal ng walang hanggang awa, baguhin mo ang aming pagkatao upang maipakita ang iyong pag-ibig at habag sa mundo. Sagradong puso ni Jesus, sa isang gawa ng pagtitiwala at pagpapakumbaba, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria, ang iyong ina at aming ina. Siya na nagdala sa iyo ng may pagmamahal sa kanyang sinapupunan, ay magiliw na gumagabay sa amin patungo sa iyo. Turuan mo kami sa pamamagitan ng kanyang halimbawa na lumapit ng may lubos na pagtitiwala, ng may mapagmahal na pagmamahal na mas maglalapit sa amin sa iyong sagradong puso. Matamis na puso ni Maria, maging kanlungan ka namin sa mga panahon ng pagdurusa, aming liwanag sa kadiliman, aming kaligtasan sa mahihirap na panahon. Matamis na puso ni Maria, huwag kang tumigil sa pamamagitan para sa amin sa harap ng iyong anak. Manalangin kang walang humpay para sa aming mga pangangailangan, para sa aming mga pamilya, para sa aming mga komunidad at para sa aming simbahan. Tulungan mo kaming ihanda ang aming puso at aming buhay bilang isang ligtas na landas patungo kay Jesus, upang ang bawat hakbang na aming gagawin ay gabayan ng iyong mapagmahal na pag-aaruga at iyong matalinong pamamagitan.
kabanal-banalang sakramento ng altar, sa misteryong ito ng pag-ibig at pagbibigay, naniniwala ako sa iyo. Sinasamba kita, inaasahan kita, at minamahal kita ng buong pagkatao. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran mula sa kaibuturan ng aking puso para sa mga hindi naniniwala sa iyo, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyo ni nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko na hipuin mo ang kanilang mga puso at baguhin mo sila. Naway araw-araw ay mas maraming kaluluwa ang matuklasan sa Eukaristya, ang bukal ng buhay, at ang walang hanggang kayamanan ng iyong pag-ibig. Gawin mong ang iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento ay liwanagan ang mundo, at naway ang aming mga puso ay bumukas ng higit at higit pa upang tanggapin ka ng may kagalakan at debosyon. O Jesus Eucharistia, maging lagi kang aming kaaliwan, aming katatagan at aming kapayapaan. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Jesus, sa mga minutong ito na kasama ka, inilalagay ko ang aking puso sa iyong paanan. Tulungan mo akong maging instrumento ng iyong kapayapaan upang dalhin ang iyong pag-ibig sa mundo. Naway makita ng mga nakapaligid sa akin ang isang refleksyon ng iyong awa, ng iyong kabutihan. Naway ang mensaheng ito ay makarating sa maraming puso. Naway hipuin nito ang kanilang buhay at pagningasin sa kanila ang apoy ng iyong pag-ibig. Kung ang mga salitang ito ay humipo sa iyong kaluluwa, makiisa sa panalangin ito. Mag-like, mag-share, mag-iwan ng komento na may papuri, pasasalamat o isang kahilingan sa kabanal-banalang sakramento. Sama-sama tayong makakabuo ng isang kadena ng panalangin. Isang awit ng pag-ibig sa sagradong puso ni Jesus. Salamat, Panginoon, para sa sandaling ito ng kapayapaan, para sa pagkikitang ito kasama ka. Huwag mong hayaang lumayo ako sa iyo. Lahat para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus. Lahat para sa iyo, aking tagapagligtas. 5 minuto kasama si Jesus na sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na Jesus Eucharistia, ikaw na naroroon sa tabernakulo, sa bawat simbahan sa mundo, nagmamahal at naghihintay na dalawin namin. Ngunit maraming beses naming binaliwala ang iyong matamis na paanyaya. O Jesus, ang iyong puso ay patuloy na tumitibok ng may pag-ibig at nagnanais ng aming presensya, ngunit madalas ka naming nakakalimutan. O Jesus Eucharistia, hinihingi namin ang iyong kapatawaran para sa aming mga pagkakasala. Dagdagan ang aming pananampalataya upang lumapit kami sa iyo ng mas madalas, upang manatili kami ng mas matagal sa iyong tabi at mahalin ka namin ng higit pa araw-araw. O Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain. Gawin mo akong instrumento ng iyong awa para sa mga nakapaligid sa akin. O Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa tamang landas, ang landas na iyong tinahak, binuhay at itinuro. O Panginoon ng Eucharistia, gawin mo akong mahalin ka ng mas malalim araw-araw, upang mabuhay ako ng buhay na puno ng pag-ibig at sakripisyo, sumusunod sa iyong halimbawa. Ngayon, O Panginoon, nais kong magnilay sa iyong biyaya na nagpapabanal, ang kaloob na ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia. Ang katekismo ng Simbahang Katoliko ay malinaw na nagpapaliwanag nito sa mga sumusunod na numero. Sa numero 1997, sinasabi nito, ang biyaya ay pakikibahagi sa buhay ng Diyos.
Ipinapasok tayo nito sa kaibuturan ng buhay Trinitarian. Ang pakikibahaging ito ay hindi lamang isang estado ng isip, kundi isang tunay na pagbabago sa aming pagkatao, na ginagawa kaming mas katulad mo, mas kaisa mo. Ang numero 2000 ay patuloy na nagpapaliwanag. Ang biyaya na nagpapabanal ay isang karaniwang kaloob, isang matatag at sobrenatural na disposisyon na nagpapaperpekto sa kaluluwa upang gawin itong may kakayahang mabuhay kasama ang Diyos at kumilos dahil sa kanyang pag-ibig. Ito ay hindi isang kaloob na nakalaan lamang para sa iilan, kundi para sa lahat na handang tumanggap nito. Ang numero 2003 ng Katekismo ay nagdadagdag, ang biyaya ay higit sa lahat at pangunahin ang kaloob ng Espiritu na nagbibigay katuwiran at nagpapabanal sa atin. Ngunit kasama rin sa biyaya ang mga kaloob na ipinagkakaloob sa atin ng Espiritu upang makiisa sa kanyang gawain, upang gawin tayong may kakayahang makipagtulungan sa kaligtasan ng iba at sa paglago ng katawan ni Kristo, na siyang simbahan.